Magandang araw mga kaibigan. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy. Nagpahayag siya ng kanyang statement. Boses lang ang naririnig, hindi mo siya nakikita kasi iniiwasan niya yung mga NBI, PNP personnel na gustong mag-serve ng warrant of arrest sa kanya. Okay, gusto ko lang iparinig yung boses niya, mga few minutes lang, then magbigay ako ng reaction sa kanyang kalagayan ngayon. Ito po, si Pastor Kibuloy. Ayan. Ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 taon lang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung... Okay, medyo mahaba yung kanyang pahayag, ano? Ang link ng kanyang official statement ilagay ko sa description box ng video kong ito. Pwede niyong panoorin ng buo yung kanyang mensahe. I-summarize ko na lang at magbigay ako ng komento. Okay, so nabanggit niya yung kaso ni DG Bantag at ex-Congressman Tebes. Hinahabol sila ng bansang Pilipinas. Ang kaibahan kay Pastor Kibuloy, ayon sa kanya, is na-involve ang bansang Amerika. Ang kaso niya sa Pilipinas, halos parehas din ang kaso niya sa US. So, yung US, sabi niya, kung determinado o kung sincero ang US sa pag-prosecute sa kanya, dapat sundin yung proseso, yung extradition. Kasi mayroong extradition treaty between the Philippines and the United States. Kaya lang, hindi yun ginagawa ng United States. Wala pa silang extradition request. Kasi, according to Pastor Kibuloy, ang gusto talaga ng US para sa kanya ay rendition. Medyo mabigat ang rendition, yung kukunin kanila at all cost. So, ang sinasabi ni Pastor Kibuloy, itong nangyayari sa kanya sa Pilipinas ngayon na binuhay yung patay na kaso. Pakaparte na ito sa hangarin ng US na kunin si Pastor Kibuloy at all cost. Okay, so ganyan po ang kalagayan ni Pastor Kibuloy. Sinabi niya, hindi siya nagtatago sa batas. Umiiwas lang siya dahil sa tingin niya, hindi na makatarungan, wala na sa hustisya ang ginagawa sa kanya. Okay? Handa niyang harapin ang kanyang mga kaso sa korte. Tuloy, yung kaso niya dito sa Pilipinas, bailable yun eh. Kailangan lang niyang mag-bail ng, I think, 200,000. So, kayang-kaya niyang, kayang-kaya niyang mag-post ng bail. Actually, yung kasama niyang co-accused, nag-post na ng bail. So, may temporary liberty na sila, yung kasama niya. So, si Pastor Kibuloy, tingin ko, mas madali sanang gawin niya yun, yung
ano na lang sa warrant of arrest, i-turn over yung sarili niya, din mag-bail. Hindi na siya na mahirapan sa patago-tago. Kaya lang, ang kinakatakutan niya, yung sinasabi niya, yung gusto ng United States government, yung rendition, na either kidnapin, i-assassinate, yun. Doon siya natatakot. Kaya umiiwas siya. Ganon po ang kanyang paliwanag. Okay. Mayroon akong nabasang statement ni Secretary of Justice Boying Rimulya. Sabi niya, it will be a long and hard legal battle, but I hope justice will prevail. Ano ang ibig sabihin? Bakit long and hard battle? Kasi pagdating na sa korte, ibang usapan na. Okay? Ako, naniniwala ako na buhay ang ating mga korte sa Pilipinas. Naniniwala ako sa ating mga korte. Lalo na Supreme Court o Court of Appeals. Dito sa lower courts, okay rin. Kaya lang kung minsan may mga hindi maintindihan pangyayari. Kagaya yung kay ex-senator De Lima. Bigla na lang pinalabas. Kasi biglang bumaliktad ang mga testigo. Kaya lang, ito, mga batikan ng abogado ni Pastor Kibuloy. Attorney Ferdinand Tipacio, yung iba pa, marami siya, kaya magbayad ng ano. Sa mga ganitong kaso, basta meron kang mga magagaling na abogado, malaki ang pag-asa ng akusado na manalo. Kaya, walang problema sa abogado si Pastor Kibuloy. Handa nilang ipaglaban ang kasong ito at kaya yun, nabanggit tuloy ni Secretary Rimulya na it's a tough legal battle. Talagang labanan ito sa korte. So, yun, kung wala sana itong anggulo na nandyan ang US, doon lang natatakot si Pastor Kibuloy yung baka kung ano ang mangyaring masama sa kanya. Kaya, I don't know, mahirap yung magtago-tago. Kaya, nung isang araw, biglang ni-raid ng mga NBA agents ang mga bahay o residence ni DG Bantag sa Laguna at Caloocan City. Sa kasamaang palad, wala silang nakita. Okay? So, nung iserve ang warrant of arrest ni Pastor Kibuloy sa Prayer Mountain, wala namang nangyaring masama kasi tinanggap ng mga Kingdom of Jesus Christ workers yung mga nag-serve ng warrant of arrest ng maayos, pinapasok. Pinahalughog ang lugar. Hindi nila nahanap si Pastor Kibuloy, then umalis. So, nasaan ngayon si Pastor Kibuloy? Walang nakakaalam. Kaya according to the NBI Regional Director sa Davao, is nag-dispatch na sila ng maraming teams para hanapin si Pastor Kibuloy. Hindi pa naman daw siya nakaalis sa bansa according to the NBI Regional Director kasi nandun yung mga sakyanan, helicopter, eroplano ni Pastor Kibuloy. Tingin ko hindi lalayo si Pastor Kibuloy. Diyan lang siya sa Davao City o Davao Region. Nako, maraming nagmamahal kay Pastor Kibuloy. Yun ang pagkakalam ko. Maalala ko yung mga MNLF members na taga Davao nagpahayag ng suporta kay Pastor Kibuloy kasi sabi nila naiintindihan nila yung pang-aapi na nangyayari ngayon kay Pastor Kibuloy at nagpahayag na nagbigay ng statement ang mga members ng MNLF na handa nilang tulungan, depensahan si Pastor Kibuloy. So, marami ang tutulong. Ito na ngayon, labanan na ng hide and seek.
parang kay DG Bantag na magto 2 years na hindi pa nila mahanap-hanap. So, nakikita ko ganyan din ang mangyari kay Pastor Kibuloy. It will be dalawang labanan, eh. Labanan sa paghahanap, then later on, labanan sa korte. So, good luck. Malala ko, nasasayangan ako yung malaking tulong ng SMNI, malaking tulong ni Pastor Kibuloy sa ating bansa, yung kanilang all-out support sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng bansa, yung mga CPP, NPNDF. Ngayon, nawalan ng SMNI, wala na si Pastor Kibuloy, nawalan tayo ng malaking katimbang, katulong sa pakikipaglaban sa mga komunista dito sa ating bansa.